GMRC 4, Quarter 4, Week 3, Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Alituntunin o patakaran at bakit ito mahalaga. Mga alituntunin sa pamayanan na dapat tuparin ng pamilya. Palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Para sa balik-aral, ilarawan ang pagkakaiba at pagkakapareho ng batas at tungkulin. Tama, ang batas ay mga patakaran na kailangang sundin ng lahat, habang ang tungkulin ay mga responsibilidad na ipinagagawa sa isang tao bilang bahagi ng kanyang papel sa lipunan. Pareho silang nagtatakda ng tama at mali sa ating pamumuhay. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Mahusay, mahalaga ito upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at ang mga karapatan ng bawat isa sa lipunan. Paano na uugnay ang mga alituntunin sa ating mga karapatan at tungkulin? Mahusay, ang mga alituntunin ay nagsisilbing gabay sa tamang paggamit ng ating mga karapatan at pagtupad ng mga tungkulin sa lipunan. Punan ang kahon na ito ang sagot ko ngayon ng iyong sagot sa mahalagang tanong na, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Isulat ito sa iyong kwaderno. Ibigay ang kahulugan at gumawa ng pangungusap mula sa mga salitang nakalista sa ibaba. Ang mga salita ay alituntunin at pamayanan. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, isip, usap, sulat, ulat. Ano kaya ang mangyayari kung walang mga alituntunin sa paaralan, sa kalsada, sa pamilya, at sa pamayanan? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, kumuha ng pareha at mag-isip ng 3 hanggang 5 sagot sa tanong. Kumuha kayo ng isa pang pares at bumuo ng 4 na grupo upang pag-usapan ang inyong naisip na mga sagot. Isulat ang inyong mga sagot sa Manila paper o papel. Iulat ito sa klase. Narito ang mga larawan: paaralan, tahanan, kalsada, pamayanan. Ating talakayin ang alituntunin o patakaran, bakit ito mahalaga. Ang mga alituntunin o patakaran ay hango sa ating mga tungkulin na nag-ugat mula sa ating mga karapatan. May mga patakaran tayo dahil tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Ang karapatan na tratuhin ng pantay. Ang karapatan na maging ligtas, ang karapatan na marinig, ang karapatan na mag-aral, at iba pa. Ang mga alituntunin ay nagsisilbing tagapagpaalala sa ating mga tungkulin na huwag abusuhin o ipagwalang bahala ang ating mga karapatan. Manipis lamang ang pagitan ng ating mga karapatan at tungkulin. Maaaring mas madali para sa atin na angkinin ang ating mga karapatan at kalimutan ang ating mga tungkulin. Kaya't ang mga alituntunin ay mahalagang instrumento na nagsisilbing paalala o babala at matulungan tayo
na balansihin ang pag-angkin sa ating mga karapatan at tungkulin. Sa ganitong paraan lamang tayo mabubuhay ng maayos at payapa sa ating komunidad at makapamuhay ng produktibo at may dignidad bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Kumuha ng kapareha, pag-usapan at ilista ang mga alituntunin sa pamayanan na sinusunod mo at ng iyong pamilya. Ilista ang mga paraan ng pagsunod na iyong ginagawa. Gabay mo ang halimbawa sa loob ng kahon. Mga alituntunin sa aking pamayanan. Mga alituntunin sa aming bayan tungkol sa wastong pamamahala sa basura. Mga alituntunin sa aming bayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Mga alituntunin sa pamayanan na dapat tuparin ng pamilya. Ang mga tuntunin o mga patakaran sa bawat pamayanan ay dapat sundin ng lahat ng pamilyang nakatira rito upang makamit ang kabutihang panlahat. Ang pagsunod sa mga patakaran o alituntunin sa pamayanan ay mabuting gawi na dapat ay palaging isinasabuhay ng mga mamamayang Pilipino. Kahit ikaw ay bata pa, may magagawa kang paraan upang makapagpahayag na ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino. Ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Layunin nilang mapaunlad at maisaayos ang ating pamayanan. Makakatulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga alituntunin na kanilang ipinatutupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili. Narito ang ilan sa mga alituntunin na dapat nating sinusunod sa ating pamayanan. Huwag putulin ang mga puno. Tumawid sa tamang tawiran. Sumunod sa mga batas trapiko. Panatilihin ang kalinisan sa pamayanan. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan. Mag-ingat sa pagbaba at pag-akyat sa hagdanan. Tumingin sa kaliwa at sa kanan bago tumawid sa daan. Gamitin ng wasto ang mga pampublikong palikuran. Paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Makilahok sa mga proyekto o programa ng pamayanan para sa mga kabataan. Kailangan ang isang mamamayan ay sumunod sa mga tuntunin na ipinatutupad ng pamayanan upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Huwag nating baliwalain ang mga tuntuning ito. Dapat tayong makiisa at sumunod sa mga patakaran upang magkaroon ng isang maayos at payapang pamayanan. Ikaw, ano ang ginagawa mo bilang mag-aaral upang masunod ang mga alituntunin? Mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ito ay para sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Ipaliwanag kung ano ang naunawaan mo tungkol sa mga alituntunin sa pamayanan. Buuin lamang ang umpisang pangungusap sa loob ng kahon. Ilista rin ang iyong mga patakaran sa inyong pamayanan na alam mo at ipaliwanag kung bakit mahalaga ito. Mga patakaran sa pamayanan. Alam mo, kompletuhin ang pangungusap. Ang mga patakaran sa pamayanan ay patlang. Gawain, isulat ang mga patakaran
sa pamayanan at bakit ito mahalaga. Mga alituntunin, bakit ito mahalaga? Palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan, kaunlaran, at seguridad ng lahat ng mga kasapi ng lipunan. Narito ang ilang paraan kung paano maisasabuhay ang palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Una, pagpapakita ng mabuting halimbawa. Bilang isang individual, mahalaga na maging halimbawa ka na maayos na pag-uugali at pagsunod sa mga alituntunin. Ang iyong mga kilos ay maaaring maging inspirasyon sa iba upang gawin rin ang parehong bagay. Pakikilahok sa mga aktibidad, komunidad. Sumali sa mga aktibidad ng komunidad na naglalayong magturo at magtaguyod ng mga halaga ng pagsunod sa mga alituntunin. Ito ay maaaring maging isang paraan upang makilala ang mga kapwa na may parehong pananaw at layunin. Edukasyon at kampanya. Magsagawa o sumuporta sa mga edukasyonal na kampanya tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ang pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga tao sa mga batas at regulasyon ay maaaring magdulot ng mas malawak na suporta at pagsunod. Regular na nagpapaalala. Magbigay ng regular na paalala sa mga kasapi ng pamilya at komunidad tungkol sa mga mahalagang alituntunin at regulasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpapaskil ng mga abiso sa mga pampublikong lugar o sa pamamagitan ng mga komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ang palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay maaaring maisabuhay at mapanatili, na naglalayong magbigay ng isang mas ligtas, may kaayusan, at mas maunlad na pamayanan para sa lahat. Upang maisabuhay mo ang palagiang pagsunod sa mga alituntunin, ilarawan kung paano mo gagawin ang sumusunod na mga paraan ng pagsunod sa mga alituntunin. Pagpapakita ng mabuting halimbawa, narito maaaring maging kasagutan. Gagawin ko ang pagpapakita ng tamang asal at disiplina sa lahat ng pagkakataon upang magsilbing inspirasyon sa iba. Pangalawa, pagkikilahok sa mga aktibidad sa komunidad. Gagawin ko ang pagiging aktibo sa mga proyekto at programa ng komunidad upang makatulong sa pagpapabuti ng aming lugar. Pagkikipagtulungan sa mga awtoridad. Gagawin ko ang pagsunod sa mga batas at patakaran at makikipagtulungan sa mga awtoridad upang mapanatili ang kaayusan. Edukasyon at kampanya. Gagawin ko ang pagtutok sa pagpapakalat ng tamang kaalaman at impormasyon tungkol sa mga alituntunin sa pamamagitan ng mga seminar o social media. Regular na pagpapaalala. Gagawin ko ang pagbibigay ng paalala sa mga kaibigan at pamilya upang mapanatili nilang maalala at sundin ang mga alituntunin. Punan ang kahon na pagkatapos na pagtalakay ng iyong sagot sa mahalagang tanong na bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Mahalagang tanong, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Ligtas, maayos, mapayapang, mamamayan. Mauunawaan ng mag-aaral na mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan
upang masiguro na ang mga patlang ay nakatira sa patlang, at lipunan. Suri sarili. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang tanong sa loob ng kahon bilang gabay sa pagsagot. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong bagong kaalaman tungkol sa patakaran at batas ang iyong natutuhan at bakit ito mahalaga? Ang bagong kaalaman na aking natutuhan tungkol sa patakaran at batas ay patlang. Mahalaga ang mga bago kong natutunan dahil patlang. Basahin at unawain na mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa 3 hanggang 5 pangungusap. Bigyang kahulugan, ano ba ang patakaran? Pangalawa, ano ba ang batas? Pangatlo, ano ba ang pagkakaiba ng patakaran sa batas? Pang-apat, bakit mahalaga ang patakaran at batas sa pamayanan?